Sabi ko na nga ba't may ginagawa kang kalokohan dito eh. Pinagbintangan ko pa si Becca na kasabwat mo sa ginagawa mo, tapos ikaw lang palang salarin. Hayop ka! Paano mo nagagawang manyakin si Becca ng ganyan, ha? Teka lang, kumalma ka nga muna, pwede? Ito lang naman ang ginagawa ko, wala nang iba. Lang? Sa tingin mo ba baliwala lang yung ginagawa mo? Hindi mo na ako nirespeto bilang asawa mo. Pati ang anak natin hindi mo pinalampas. Kating-kati ka na ba? Hindi mo na ba kayang tiisin yan kaya pati si Becca idadamay mo pa? Pa, hindi niyo po kailangan mag-alala. Hindi po talaga ako galit sa nangyari dahil naiintindihan ko po kayo. Pero, Pa, kung kailangan niyo po ng tulong, huwag po kayong mahihiya magsabi sa akin. Tutulungan ko po kayo sa kahit na anong paraan. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi niyo po yan kailangan gawin na mag-isa. Taon 2016, Mindanao. Lumaki sa ampunan si Becca. Bata pa lamang, naging alagad na siya ng simbahan. Naging miyembro rin siya ng choir doon. Nang makapag-aral ay parati pa rin siyang nagsisilbi sa simbahan, kaya marami ang tuwang-tuwa sa kanya. Ngunit yon ay dahil na rin sa impluwensya ng mag-asawa na umampun sa kanya. Wala ni isang anak sina Felisa at Rufo. Pareho kasing baog ang mag-asawa kaya hindi sila makabuo. Kaya naman, mula ng kupkupin ay buong-buo ang atensyon na ibinibigay ng mag-asawa sa naturang dalaga. Pinag-aral nila si Becca sa pribadong eskwelahan. Ibinigay lahat ng kanyang gusto at sinuklian naman niya yon sa pamamagitan ng matataas na marka at pagiging masunurin sa mga umampun sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Felisa, may nangyayari sa loob ng bahay nila na tanging sina Becca at Rufo lamang ang nakakaalam. Mula nang tumungtong sa kolehiyo ang dalaga ay natuto na siyang makihalubilo sa mga lalaki. Nagkaroon siya ng kakaibang hilig. Halos buwan-buwan siyang nagpapalit ng nobyo at lahat ng yon ay matindi ang pagkahumaling sa kanya. Kahit nakipaghiwalay na siya ay hinahabol pa rin siya ng kanyang mga nakarelasyon. Ngunit matindi rin ang paninindigan ni Becca. Sa sandaling makipaghiwalay ang dalaga ay hindi na siya muli pang nakikipagbalikan sa kanyang dating nobyo. Nangyari ang lahat ng yun mula nang matutunan niya kay Rufo ang panggagayuma. Gamit ang isang pabango na gawa sa hindi kilalang bulaklak at mga ugat ng halamang gamot, nagagawa niyang akitin ang sinumang kanyang matitipuhan. Ngunit hindi lamang yon ang itinuro sa kanya ng kanyang kinikilalang ama na si Rufo. Pa, saan po ba tayo pupunta? Malalaman mo rin mamaya. Malapit na tayo. Si Papa talaga, pasuspense pa. Mas maganda kasi kung saka mo na lang malalaman kapag nandun na tayo. Sigurado ako na matutuwa ka. May bago ba kayong ituturo sa akin, Pa? Parang ganun na nga. Excited na po ako, Pa. Huminto ang minamanehong sasakyan ni Rufo sa tapat ng isang luma at abandonadong bahay. Unang tingin pa lamang ni Becca, nagkaroon na siya ng ideya na pagmamay-ari yon ng mga yumaunang kamag-anak ng kanyang kinikilalang ama dahil sa nabasa niyang apelyido na nakaukit sa pinto. Excited ka na ba sa mangyayari ngayon, ha? Opo, pero matanong ko lang, kanino pong bahay ito? Sa Lola Carmen ko. Madalas ako rito nung binata pa ako dahil palagi akong kinukulit ni Lola na dalawin siya. Sa katunayan nga, hindi na namin nailibing ang mga abo ni Lola kaya hanggang ngayon, nandito pa rin yun. Ha? Talaga po? Pwede pala yun, Pa? Hindi, pero wala na kami nagawa dahil nung pinaglalamayan pa namin siya matapos i-cremate ang katawan niya, nagkaroon ng malakas na lindol. Nabasag yung urn niya kaya kumalat na lang yung abo ni Lola. Tapos yung binagsakan pa mismo ay yung parte ng sahig na nag-crack sa lakas ng lindol. Mula noon, hindi na namin ipinalinis tong bahay. Hindi na rin pinatirhan. Ipinaubaya na lang namin sa ala-ala ni Lola Carmen. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang kwento, Pa.
Ibig sabihin po pala, never iniwan ng lola niyo tong bahay? Oo, kaya hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Madalas pa rin akong pumupunta rito pero dahil parte ka na rin ng pamilya ko, sa tingin ko, hindi na ako mag-iisa sa pagdalaw dito sa susunod. Tama po kayo dyan pa. Mukhang magugustuhan ka po dito. Hindi ka ba natatakot kahit mukhang haunted house na tong pinasok natin? Bakit naman po ako matatakot? Kasama ko naman po kayo ni Lola Carmen. Baka nga nakangiti pa siya ngayon dahil masaya siya na i-welcome ako dito. Masaya siya na nandito ka, anak. Halika, dadalhin kita sa kwarto ni Lola. Ipinakita ni Rufo kay Becca ang kwarto ng kanyang Lola Carmen nung yun ay nabubuhay pa. Kumpleto pa rin ang mga gamit doon kahit halos mabalot na ng alikabok at halos matakpan na rin ang mga agiw sa tagal ng abandonado ng bahay na yun. Maya-maya pa, nagawi si Becca sa tapat ng isang malaking aparador. Binuksan niya yon at mula roon ay nakita niya ang bilog na salamin na halos kasing laki lamang ng kanyang ulo. Sa tabi noon ay may mga kandilang mukhang hindi pa nasisindihan, ngunit ang pinaka nakaagaw pansin sa kanya ay ang itim na libro. Walang nakasulat sa pabalot, ngunit may nakaukit doon na simbolo. Kinapa niya ang pabalat noon na puno ng alikabok at hinaplos ng mga daliri ang simbolo na tila nag-uudyok sa kanya na buklatin yon at tingnan ang anumang nilalaman ng libro. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang kanyang ama-amahan. Nanatili sila roon ng ilang sandali para ituro ng lalaki ang paraan ng pambabarang na natutunan niya kay Lola Carmen. Tuwang-tuwa naman si Becca at walang alinlangan niyang itinaya ang kanyang kaluluwa para sa kaalamang yun. Mula ngayon, ito na ang magiging proteksyon mo. Walang sino man makakapanakit sa'yo. Ano man pagpapahirap ang gawin sa'yo, kayang-kaya mo nang ibalik sa kanila. At maaaring higit pa, Becca. Mula nung araw na yun, naging mas matapang na si Becca at naging mas malakas pa ang kanyang loob na gawin ang mga bagay na hindi niya pa nagagawa. Na-enjoy niya ang nakukuhang atensyon mula sa mga kalalakihan. Bagamat hindi naman niya pinapatulan ang ibang pumoporma sa kanya, madalas na may babaeng sumusugod para siya ay kumprontahin. May mga pagkakataon din na nasasaktan siya ng mga yon, kaya hindi siya pumapayag na hindi niya magagantihan ang sinuman na mananakit sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga taon. Naging gabay ni Becca ang kakayahang itinuro sa kanya ni Rufo. Nagagawa niya ang lahat ng kanyang gusto, ngunit mahigpit na bilin ng ama-amahan na huwag niyang aabusuhin ang kanyang kakayahan. Baka raw kasi pagdating ng panahon na kailanganin niyang gamitin ay mawalan na yon ng bisa. Yun ay dahil kahit ang pakikipagkasundo sa demonyo ay mayroon ding limitasyon. Unang beses na ginamit ni Becca ang pambabarang ay nang sugurin siya ng asawa ng kanyang katrabaho na matagal nang nahuhumaling sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na lihim na pala siyang kinukunan ng litrato at mga video na halos masilipan na siya sa iba't ibang anggulo. Kalalabas pa lamang niya ng kumpanyang pinapasukan nang bigla na lamang siyang sugurin ng isang babae. Hindi siya nakapaghanda kaya hindi niya naiwasan ang pagsabunot noon. Hindi pa man siya nakakabawi sa nangyari ay isinubsob pa ng babae ang kanyang muka sa semento. Dahilan para tuluyan niya na yung patulan. Ngunit kahit nakabawi na siya ay hindi pa siya nakontento. Bago umuwi, dumiretso siya sa lumang bahay ni Lola Carmen para magsagawa ng sagradong ritual. Sa tindi ng galit ni Becca, hindi niya akalain na mapapatay niya ang asawa ng kanyang katrabaho. Gustuhin man niyang bawiin ang kinahinatnan ng nangyari, ay huli na ang lahat. Batid niyang pagagalitan siya ng amang si Rufo, kaya hindi na lamang niya binanggit ang tungkol doon.
Tahimik ka yata ngayon, anak. May problema ka ba? Wala naman po, Pa. May iniisip lang po ako. Nanggaling ka sa bahay ng Lola Carmen mo. Nakita ko nagalaw ang mga gamit niya. May binarang ka ba? Po? Wala po, Pa. Hindi ko pa po nagagamit ang itinuro niyong kaalaman sa akin kahit po isang beses. Becca, anak. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na sa akin ang totoo. Hindi naman ako magagalit. At hindi rin kita pagbabawalan na pumunta sa bahay ni Lola. Ang sakin lang, huwag ka sana maglilihim sa akin. Maglihim ka na sa lahat, huwag lamang sa akin, anak. Paano kita magagabayan kung wala akong alam sa mga ginagawa mo? Pasensya na po kayo, Pa. Akala ko kasi magagalit kayo kapag nalaman niyong may binarang ako dahil sa galit ko eh. Hindi na po ako nakatiis eh. Ipinahiya niya ako sa harap ng maraming tao kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Tama lang ang ginawa mo. Kailangan mo siyang bigyan ng leksyon. Huwag mo na isipin yon. Ang mahalaga, hindi mo siya napatay sa ginawa mo. Hinayaan mo lang siya na pagbayaran ang ginawa niya sa'yo. Tama ba ako, anak? Napayuko na lamang si Becca dahil hindi alam ng kanyang ama-amahan na nakapatay siya sa unang paggamit pa lamang ng itim na kapangyarihan. Nanatili yung lihim at para sa pag-iingat ay hindi na muna siya gumamit noon. Tanging ang panggagayuma lamang ni Becca ang nagpatuloy. Hanggang sa hindi inaasahan ay nabighani sa kanya ang kapatid ng kanilang alkalde. Sumali siya sa isang beauty pageant sa kanilang barangay. Nang manalo siya roon ay siya ang inilaban sa iba pang barangay. Sa patimpalak na yon, nakuha niya ang atensyon ni Emilio na isa sa nakuhang hurado. Bagamat hindi siya nanalo nang matapos ang contest ay kaagad siya nung inalok na ihahatid pa uwi. Rebecca, yun ang pangalan mo, tama? Becca na lang po, sir. Sige, kung yan ang gusto mo. Pauwi ka na ba? Ihatid na kita. Po? Naku, wag na po, sir. Nakakahiya naman po sa inyo, tsaka malayo po yung lugar namin. Hindi ba mas dapat kitang ihatid? Delikado sa daan. Susunduin naman po ako ni Papa mamaya. Kung papayag kang ihatid kita, makakapagpahinga pa ang tatay mo. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako masamang tao. Tsaka kilala mo na ako. Kapatid ako ng mayor dito. Kuya niya ako, kaya safe ka sa akin. Kung gusto mo, magpaalam ka muna sa tatay mo at sabihin mo sa kanya na ako ang kasama mo. Para kung sakaling may mangyari, alam nila kung sinong hahabulin nila. Sige na nga po, sir. Ite-text ko na lang po si Papa para hindi niya na ako sunduin. Matapos magpaalam sa ama, sumama na si Becca kay Emilio. Palagay naman agad ang loob niya sa lalaki kahit na yun pa lamang ang unang beses na sila ay nagkakilala. Marami agad yung ikinuwento sa kanya. Nalaman niya na may-ari pala yun ng iba't ibang negosyo. Natuwa siya sa nalaman dahil mukhang mapapakinabangan niya ang lalaki. Kung hindi niyo po mamasamain, pwede ko po bang malaman kung bakit kayo naghiwalay ng asawa niyo? Madalas na kasi kaming hindi nagkakasundo sa mga bagay-bagay eh. Kaya, ayun, nagpasya na lang kami na maghiwalay na lang. Paano po yung mga anak ninyo? Malalaki na rin naman ang mga anak namin. Nasa Chicago sila. Doon na sila nakatira. Matagal ko na rin hindi nakakasama yung mga yon. Ibig niyong sabihin, yung asawa niyo at yung mga anak niyo, lahat po sila nasa Chicago? Oo, kaya ako lang ang nasa bahay ngayon. Kapag nakatungtong ka ron, baka hindi mo na gustuhin umuwi. Sabihan mo lang ako kung interested ka. Parang nakakahiya naman po kung basta na lamang ako pupunta sa bahay niyo. Nako, hindi ka naman basta pupunta ron. Ako mismo magsasama sa'yo at susunduin pa kita sa inyo. Sige po, kapag ka po nagkaroon ako ng panahon. Siya nga pala, huwag ka nang mangupo sa akin, pwede? Alam kong malayo ang diferensya ng edad natin, pero hindi kasi ako komportable pag nangungupo sa akin ang kausap ko eh. Ganun po ba? Ay, ganun ba? Sige, hindi na ako mangungupo mula ngayon. Yan, ganyan nga.
Mas maganda yan pakinggan. Doon na nagsimulang maging malapit sa isa't isa sina Becca at Emilio. Natuwa siya dahil hindi niya na kinailangan pa na gumamit ng gayuma. Mula nang dalhin siya ng lalaki sa bahay noon ay nasundan pa yon ng nasundan hanggang sa halos doon na tumira ang dalaga. Niligawan siya ni Emilio at agad niya namang sinagot ang lalaki sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang. Ngunit nang sumama ang loob sa kanya ng ama-amahan ay nakaisip siya ng solusyon sa problema. Pa, pwede ba tayo mag-usap? Saka na tayo mag-usap kapag nakipaghiwalay ka na dun sa Emilio na yon. Nakipaghiwalay na po ako sa kanya. Talaga? Opo, syempre hindi ko naman po kaya na sumama ang loob niyo sa akin. Mas mahalaga ka sa akin pa. Ano naman ang sabi niya? Pumayag ba siya na basta-basta ka na lang makipaghiwalay? Baka mamaya kung ano pang gawin niya dahil sa pakikipaghiwalay mo, makapangyarihan ng pamilya nila. Hindi niya po gagawin yon. Maayos naman po kami nag-usap eh. Mabuti naman kung ganon. Basta ipangako mo sa akin na hindi ka na makikipag-ugnayan sa lalaking yon, ha? Makipagrelasyon ka na sa iba, wag lamang sa kanya. Bakit po? Magkaaway po ba kayo ni Emilio? Schoolmate ko siya noon at isa siya sa mga nambubuli sa akin. Hanggang ngayon, taglay niya pa rin ang kayabangan pinakita niya noong nag-aaral pa kami kaya kahit kailan, hindi ko siya magugustuhan para sa'yo. Doon pa lamang lubos na naunawaan ni Becca ang dahilan kung bakit ganoon na lamang kaayaw ng kanyang ama-amahan kay Emilio. Ngunit kahit alam niya na ang tungkol doon ay hindi pa rin siya nakipaghiwalay sa lalaki. Nakiusap na lamang siya na itago ang kanilang relasyon. Mukhang pabor din naman yon kay Emilio dahil ayaw noon na maging usap-usapan sila, lalo na't may balak na rin yung pumasok sa politika sa susunod na eleksyon. Mula nang sagutin ni Becca ang lalaki, tila nagbuhay reyna na rin siya sa bahay noon. Nagagawa na niya mag-utos sa mga kasambahay at nabibili na rin niya anuman ang kanyang gustuhin, gamit ang pera ng kanyang nobyo. Tuwing nagtatanong ang kanyang mga magulang, sinasabi niya na lamang na regalo yun sa kanya ng mayayaman niyang manliligaw. Ngunit kung nagagawa niya mapaniwala si Rufo, kabaliktaran naman ang kanyang inang si Felisa. Sabi ng tatay mo, nakipaghiwalay ka na raw kay Emilio. Opo, ma. Alam ko naman po kasi na ayaw niyo sa kanya. Paano mo siya napapayag na hiwalayan ka ng ganun-ganun na lamang? Sinabi ko lang po na may iba na akong nagugustuhan. Hindi yun basta-basta tatanggapin ni Emilio. Paano niyo naman po nasabi yan? Kilala niyo rin po ba siya? Oo, dahil isa rin ako sa mga nakarelasyon niya nung high school. Talaga po? Wow, ang galing naman. Ibig po palang sabihin, pareho kayo ni na Papa ng school noon? Oo, at isa rin ako sa mga dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan. Nabuli niya si Rufo dahil alam ni Emilio na magkaibigan kami. Pinagselosan niya ang tatay mo. Kaya kung iniisip mo makipagrelasyon pa rin kay Emilio, pag-isipan mo na mabuti dahil hindi mo alam ang takbo ng utak niya. Sinabi ko naman po sa kanya na hindi kami bagay sa isa't isa, kaya napapayag ko siya na maghiwalay kami. Naiintindihan niya naman po yon, ma. Kaya wag na po kayo mag-alala. Hindi po ako gagawa ng ikakasama ng loob niyo ni Papa. Sana nga, Becca. Sana nga. Batid ni Becca na hindi pa rin niya nakukumbinsi ang kanyang ina sa kabila ng kanyang mga sinabi, kaya naging maingat na lamang siya sa kanyang mga ginagawa. Palagi siyang nag-iisip ng kapani-paniwalang dahilan tuwing umaalis siya ng bahay at natatagalang makauwi dahil naroon siya sa bahay ni Emilio. Ngunit nang minsan siyang umuwi sa kanila ng biglaan, hindi niya inaasahan ang kanyang maaabutan sa kanyang silid noong mga oras na yon. Kitang-kita ng kanyang mga mata si Rufo, nakaupo sa gilid ng kanyang kama habang hawak ang isa sa mga litrato niya na kuha sa swimsuit competition sa isang pageant na kanyang sinalihan. Maya-maya pa napasinghap siya at natutop ang bibig nang mapagtanto ang ginagawa ng ama-amahan habang nakatitig yon sa kanyang litrato.
partikular sa ibabang bahagi noon. Bahagyang nakababa ang pantalon ni Rufo habang pinapaligaya ang kanyang sarili. Hindi siya kaagad nakapagsalita, dala ng pagkagulat sa kanyang nakita, hanggang sa ang lalaki na mismo ang nakapansin na siya ay naroon. Nataranta si Rufo nang siya ay makita. Dali-dali noong itinaas ang kanyang pantalon at walang imik na nilampasan siya para makaalis ng silid na yun. Naiwan naman si Becca na nakatulala at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ilang sandali siyang napaisip, ngunit ang kanyang ipinagtataka, wala man lamang siyang naramdaman ni katiting na galit o pagkadismaya sa ginawa ng kinikilala niyang ama. Kinuha niya ang litratong hinawakan noon at tinitigan. Hindi ko akalaing maaakit ka rin sa alindog ko, Papa. Sa hindi malamang dahilan, tila nasiyahan pa si Becca sa nangyari. Pagsapit ng hapunan, hindi nag-atubiling lumabas ng silid ang dalaga. Hindi makatingin sa kanya si Rufo at wala silang imikan kahit malapit na silang matapos sa paghahapunan. Doon naman hindi nakatiis si Felisa na tila nakikiramdam lamang sa kanilang dalawa. Parang kanina pa kayo tahimik. May problema ba kayong mag-ama? Meron ba kayong pinag-awayan? Apo? Wala po, Ma. Wala lang po siguro sa mood makipagkwentuhan si Papa kaya tahimik siya ngayon. Pero wala naman po akong problema sa kanya. Kung ano man po ang nagawa niya, bali wala lang po sa akin yon. Bakit? Ano bang ginawa mo kay Becca, Rufo? Nagpapasundo po kasi ako sa kanya kanina pero hindi po nasagot ni Papa yung tawag ko. Kaya po, umuwi na lang po ako mag-isa. Ayun, medyo nagigilty po siguro siya na hindi niya ako nasundo kaya po, tahimik si Papa. Kayo naman kasi, maliit na bagay lang naman yung nagawa nyo. Hindi nyo na po kailangan mamroblema. Bagamat makahulugan ang mga binitawang salita ni Becca, laking pasasalamat na lamang niya na hindi nakahalata ang kanyang inainahan. Wala pa rin yung alam sa nangyari sa kanyang silid at tanging sila lamang ni Rufo ang nakakaalam. Nang maghahating gabi na, naalimpungatan si Becca nang makarinig siya ng mahinang pagkatok. Kaagad siyang bumangon para buksan ang pintuan. Doon bumungad sa kanya si Rufo na maluha-luha pa. Nagulat ang dalaga nang bigla na lamang yun lumuhod sa kanyang harapan. Anak, patawarin mo ako sa ginawa ko. Maling-mali yun. Pa, wala naman yun sa akin eh. Tumayo na po kayo dyan. Hindi niyo po kailangan lumuhod. Hindi ka galit? Hindi po. Naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. Matanda na po kasi si Mama at wala na siyang hilig sa sexy time kaya kayo nagkakaganyan. Pasensya ka na talaga anak ha, kung ikaw pang ginamit ko para makaraos ako. Hindi ko kasi kayang sumiping sa ibang babae. Hindi yung kaya ng konsensya ko. Pero pa, panloloko pa rin naman ang ginagawa nyo. Siguradong sasama ang loob ni Mama kapag nalaman niya na lihim nyo akong pinagnanasaan. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko pero alam kong mali ang ginawa ko. Kung gusto mo akong kasuhan, anak, tatanggapin ko. Handa akong pagbayaran ng ginawa kong kasalanan. Maling-mali yun. Pa, hindi ko po kayo kakasuhan. Tsaka huwag po kayo mag-alala dahil hindi makakalabas ang tungkol doon. Tayo lang po ang makakaalam ng ginawa ninyo. Pero anak, nabastos kita. Itinuring mo akong ama at pinagkatiwalaan pero nagawa pa rin kitang pagnasahan. Pa, hindi nyo kailangan mag-alala. Hindi po talaga ako galit sa nangyari dahil naiintindihan ko po kayo. Pero pa, kung kailangan nyo po ng tulong, huwag po kayong mahihiya magsabi sa akin. Tutulungan ko po kayo sa kahit na anong paraan. Ha? Anong ibig mong sabihin, Becca? Hindi nyo po yung kailangan gawin mag-isa. Pwede kitang tulungan makaraos pa. Akong hahanap ng babae para sa'yo at sisiguruhin natin na hindi yun malalaman ni Mama. Doon nagsimula ang mas malaki pang kasalanan na ginagawa ni Rufo. Dala ng matinding tukso ay hindi tinanggihan ng lalaki ang alok ng kanyang anak-anakan.
Tuwing hating gabi, lumalabas si Rufo para puntahan ang babaeng ipinakilala ng dalaga. Imbis na sa hotel ay nagkikita na lamang ang dalawa sa likod bahay. Ngunit sa katagalan, hindi na rin nagugustuhan ni Becca ang matinding pagkahumaling ni Rufo sa ibang babae. Umabot na kasi yun sa punto na wala nang pakialam kahit mahuli pa ni Felisa. Kaya nagpasya si Becca na kausapin na ang ama-amahan. Sinabihan niya yon na kailangan na nilang mag-ingat dahil baka makahalata na ang ginang sa madalas na paglabas ng lalaki tuwing gabi. Ngunit isang araw, nagulat na lamang siya na mabungaran ang kanyang ina sa kanyang silid. Blanko ang ekspresyon ng ginang at hindi tulad noon na laging nakangiti at naglalambing sa kanya. Ma, ano pong ginagawa niyo rito? Gabi na po Nagpapahinga na po dapat kayo. Umalis na naman ang ama mo. Alam mo ba kung nasaan siya? Po, hindi naman po siya nagsabi sa akin, Ma. Huwag ka na magsinungaling, Becca. Alam ko magkasabot kayo ni Rufo sa ginagawa niyang panloloko sa akin. Nasaan siya? Ma, huwag niyo naman akong inaakusahan ng ganyan. Kung may ginagawang kalokohan si Papa, hindi ko siya kukonsintihin. Mahal ko po kayo, alam niyo po yan. Kung ganoon, bakit laging sinasabi ng ama mo na may lakad kayong dalawa tuwing umaalis siya? O baka naman kayo talaga magkasama? Magsabi ka sa akin ng totoo. May nangyayari ba rito na hindi ko alam? Ma, wala po. Bakit po ba kayo nag-iisip ng ganyan? Mama naman mataas po ang respeto ko sa inyo ni Papa. Malabo yung sinasabi ninyo. Totoo na may lakad kami ni Papa dahil pinapasyal niya ako. Kumakain kami sa labas at binibilhan niya ako ng gamit. Di ba ginagawa niya naman po yun kahit noon pa? Kaya wag niyo naman po sanang pag-isipan na masama ang simpleng pagbabanding namin ni Papa. Pasensya ka na, anak. Kung ano-ano na kasing pumapasok sa isip ko Masyado na akong napapraning tuwing umaalis ang papa mo. Nagbago na siya. Hindi na siya ang asawang nakasama ko sa loob ng maraming taon. Ngayon lang siya naging ganito, Becca. Gusto niyo po ba kausapin ko siya? Tatanungin ko si Papa kung anong problema para magkaayos na po kayo. Hindi naman kami magkaaway, anak. Nararamdaman ko lang na parang nanlalamig na siya sa akin. Sa tingin mo, anong dahilan para magkaganoon siya? Wala po talaga akong alam, Mama. Pasensya na po kayo, pero kapag nakausap ko po si Papa, baka sakaling may malaman ako. Huwag na, anak. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Pasensya ka na kung napagbintangan pa kita na kasabot ng Papa mo. Wala po yun, Mama. Basta lagi niyo lang pong isipin na mahal ko kayo ni Papa at hindi ko po kayo kayang saktan. Napangisi si Becca nang mapaniwala niya ang kanyang ina. Labag man sa kalooban niyang magsinungaling at lokohin ang babaeng kumupkup sa kanya, ay mas nanaig ang kagustuhan niyang pagtakpan si Rufo. Dahil madalas na rin si Becca sa bahay ng kanyang nobyo, nakakalabas-masok siya roon kahit wala ang lalaki. Ibinilin kasi noon sa dalawang kasambahay na papasukin siya at asikasuhin tuwing dumarating sa bahay. Sinamantala niya naman ang pagkakataon dahil bihira lamang siyang makaranas ng ganoon. Ngunit may mga pagkakataon na napagmamalditahan niya ang mga kasambahay. Sinisigaw-sigawan niya ang mga yon kapag hindi kaagad nasusunod ang kanyang utos. May isa ring pagkakataon na ibinato niya ang inihaing pagkain dahil hindi niya gusto ang pagkakaluto. Batid ni Becca na nagtitimpi lamang sa kanya ang mga kasambahay at natatakot na magsumbong sa amo dahil sa posibilidad na mawalan ng trabaho. Isa pa, masyadong kilala at makapangyarihan sa lugar na yon ang pamilya ni na Emilio. Mayor ang kapatid niyang lalaki, congressman ang panganay na kapatid, at gobernador naman ang kanilang ama. Sino mang magkaroon ng atraso sa mga yon ay nalalagay sa alanganin. Tuwing naroon naman si Emilio ay maayos ang pakikitungo ni Becca sa mga kasambahay. Bumabalik siya sa pagiging mahinhin at mahiyaing dalaga na nakilala ng lalaki. Malayong malayo yon sa ugali na ipinapakita niya kapag wala roon ang kanyang nobyo.
Gabi na nang makauwi si Emilio. Sasalubungin na sana niya ng yakap ang lalaki, ngunit agad siyang natigilan nang makita ang kasama noon. Han, nandito ka na pala. Sino yung kasama mo? Pamangkin ko, si Joaquin. Ikaw pa rin madalas kinukwento sa akin ni Emilio. Nice meeting you nga pala. Kilala mo na siguro ako, no? Oo. Nasabi na sa akin ni Tito. Ikaw si Becca, di ba? Paano? Maiwan ko muna kayo rito. Magbibihis lang ako sandali. Joaquin, yung bilin ko, ha? Huwag ka mag-alala, Tito. Hindi ko yung nakakalimutan. Bilin? Anong binili niya sa'yo? Ha? Wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Hindi nga, curious lang kasi ako. Sige na nga. Sabi kasi ni Tito, mag-behave raw ako. Baka raw kasi makursunadahan kita, tangkaing ligawan. Sa kanya ka lang daw eh. Ganon? Sinabi niya talaga yon? Oo, pero kahit naman nakita ko na sa personal na maganda ka nga, wala naman akong balak na manira ng relasyon. Natahimik si Becca sa sinabing yon ni Joaquin. Lihim siyang umasa na sa unang pagkikita pa lamang nila ay maaakit niya na ang binata. Sa maikling pag-uusap ay nakuha na agad ng lalaki ang atensyon ni Becca at hindi niya yun naramdaman nung una nilang kita ni Emilio. Marami pa sanang gustong itanong si Becca at gusto pa niyang mapahaba ang usapan nila ni Joaquin, pero nang makabalik na si Emilio ay agad na siyang binakuran ng kanyang nobyo. Samantala, hindi naman nawala ang pagdududa ni Felisa sa asawang si Rufo. Palagi pa ring nawawala tuwing gabi ang lalaki kapag pakiramdam noon ay malalim na ang kanyang tulog. Kinagabihan, muli siyang nakiramdam. Sa pagkakataong yon, balak na niyang sundan ang asawa para hulihin sa ginagawang kalokohan. Ngunit pagkalabas ni Rufo ng kanilang silid, nagtaka siya nang hindi naman niya yon nakitang tumungo sa pinto palabas ng bahay. Ilang sandali pa, huminto ang kanyang asawa sa tapat ng silid ni Becca. Teka, anong gagawin niya sa kwarto ni Becca? Nakauwi na kaya ang batang yun? Marahan na naglakad si Felisa. Ilang sandali pa, itinulak niya ang pinto ng dahan-dahan na halos hindi maramdaman ni Rufo. At doon na tumambad sa kanya ang ginagawa ng lalaki. Napasinghap siya nang makita ang asawang nakaupo sa gilid ng kama, bahagyang nakababa ang pantalon at gumagawa ng kababalaghan habang nakatitig sa litrato ni Becca. Sabi na nga ba't may ginagawa kang kalokohan dito? Pinagbintangan ko pa si Becca na kasabot mo sa ginagawa mo, tapos ikaw lang palang salarin. Hayop ka! Paano mo nagagawang manyakin si Becca ng ganyan, ha? Teka lang, kumalma ka lang muna, pwede? Ito lang naman ang ginagawa ko wala nang iba. Lang? Sa tingin mo ba baliwala lang yung ginagawa mo? Hindi mo na ako nirespeto bilang asawa mo. Pati ang anak natin, hindi mo pinalampas. Kating-kati ka na ba? Hindi mo na ba kayang tiisin yan, kaya pati si Becca dinamay mo pa? Mahal, magpapaliwanag ako. Makinig ka lang muna sa akin. Wala naman akong ginawa masama kay Becca. Hanggang dito lang talaga ang ginagawa ko. Pero mali yan, Rufo. At napakababoy mo para pagpantasya ng batang tayo mismo nagpalaki. Halos buong buhay niya tayo ang kasama niya at itinuring niya tayong mga magulang. Tapos ikaw, anong ginagawa mo? Binababoy mo ang anak natin. Kahit pa hindi mo siya huwakan at kahit idahilan mo na tinititigan mo lang ang litratong yan, wala pa rin pinagkaiba yon dahil si Becca pa rin yan, Rufo. Naiintindihan mo ba, ha? Patawarin mo ako, mahal. Hindi na to mauulit. Basta pag-usapan na lang natin to ng matiwasay. Sa pag-aakalang hindi pa alam ni Becca ang ginagawa ni Rufo, ay inilihim muna ni Felisa ang kanyang natuklasan. Bagamat galit pa rin, ay pinatawad niya ang asawa para sa ikaayos ng pamilyang yon. Ayaw niya na maramdaman ni Becca na may lamat na ang kanilang pagsasama dahil noon pa man ay walang ibang hinangad ang dalaga kundi ang buong pamilya na hindi niya naranasan noon. Habang abala sa pagluluto, inaabala rin ni Rufo ang sarili sa pagbabasa ng libro nang maabutan ni Becca ang mag-asawa.
Kararating pa lamang ay napansin na niya ang tila distansya sa pagitan ng dalawa. Kaagad niyang nilapitan ang ina para pasimpleng magtanong. Ma, ayos lang po ba kayo? Bakit naman hindi? Ang tahimik niyo po kasi, tsaka parang hindi kayo nagkikibuan ni Papa. Nag-aaway po ba kayo? Hindi anak. May konti lang na hindi pagkakaintindihan pero ayos na kami ng papa mo. O siya, maupo ka na dyan at malapit na ako matapos sa niluluto ko. Maghahapunan na tayo. Dahil alam ni Becca na hindi talaga magsasabi sa kanya ang ina, ay si Rufo na lamang ang kanyang tinanong. Doon niya nalaman na si Felisa na mismo ang nakahuli sa kanyang ama habang gumagawa ng kababalaghan sa kanyang silid. Ipinagkibit-balikat na lamang niya ang nangyari dahil nagkaayos na rin naman ang dalawa. Sa muli namang pagkikita ni Becca at Joaquin, mas lalo siyang naging interesado sa binata, lalo na nang malaman niya na matagal nang walang nobya ang lalaki. Napapadalas na rin ang pagpunta noon kina Emilio, kaya sinasadya niyang magtagal sa bahay para mas matagal din silang magkasama. Habang nagtatanghalian, napansin niya na panay ang sulyap sa kanya ng binata. Nginingitian lang niya naman yon dahil hindi nila magawang makapag-usap nang silang dalawa lamang kapag naroon si Emilio. Habang tumatagal, nagugustuhan na ni Becca si Joaquin. Ibang-iba ang binata sa tiyuhing si Emilio. Palaging mahinahon at tunay ang ipinapakitang kabutihan. Hindi kagaya ng kanyang nobyo na ginagawa lamang yon para magpabango ng pangalan. Hindi rin yon kinakitaan ng kayabangan kahit minsan. Masaya naman si Becca sa relasyon nila ni Emilio pero hindi na rin niya mapigilang mapaisip kung bakit ang pakiramdam niya ay itinatago siya ng lalaki. Han? May kailangan ka ba? Wala naman. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Oh, ano yun? Kailan mo ako ipapakilala sa mga kaibigan mo? Tsaka kailan mo ako ipapakilala sa publiko bilang girlfriend mo? Han, hindi pa pwede ngayon. Masyado pa akong busy, tsaka nagagamit ko rin ang karisma ko sa mga tao para magustuhan nila at tumatak ang pangalan ko sa kanila. Kapag nalaman nila na may girlfriend na ako, mawawalan na sila ng gana. Mawawala yung kilig nila tuwing nakikita nila ako. Ay, sabagay. Pero minsan kasi, hindi ko rin mapigilan mapaisip kung ano kaya ang pakiramdam na maipakilala bilang babae na mahal ng isang Emilio Valeria. Darating din tayo dyan, Han. Sa ngayon, bubusugin na lang muna kita ng pagmamahal ko. Konti pa lang kasi nakakaalam ng tungkol sa atin. Kala ko kasi tinatago mo lang talaga ako kasi may iba ka pang babae. Babae? Mukha ba akong babaero? Ibig kong sabihin, naiintindihan ko naman na magandang lalaki ako, pero loyal ang puso ko sa'yo. Ikaw lang ang babae sa buhay ko, Han. Bahagyang napangiwi si Emilio matapos yung sabihin sa dalaga. Batid niyang puro lamang kasinungalingan ang mga sinasabi niya para manatili yon sa kanya. Hindi niya maamin na hindi pa siya hiwalay sa asawang si Camila na kasama ng kanyang mga anak sa Chicago dahil tiyak na makikipaghiwalay sa kanya ang babae. Sa edad ni Becca ay madali pa yung matukso at madali ring maakit ng mga mas bata sa kanya, kaya sinisilaw na lamang niya sa karangyaan na kanyang ibinibigay. Araw ng linggo, nalaman ni Becca na muling pupunta si Joaquin sa bahay ni Emilio, kaya doon na siya natulog para mapaghandaan ang pagdating ng binata. Ngunit lingid sa kaalaman niya, sinundan siya ng kanyang amang si Rufo at nakitang doon siya nagtungo sa bahay ng kinamumuhiang lalaki. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Rufo sa kanyang natuklasan, ngunit nagpasya siya na hindi na lamang banggitin kay Felisa ang nalaman dahil tiyak na kagagalitan noon ang dalaga at baka paghigpitan pa. Gayunpaman, hindi niya rin kayang hayaan na maloko ni Emilio ang kanilang kaisa-isang anak. Samantala,
Nang makarating si Joaquin sa bahay ng kanyang tiyuhin, kaagad na naghanda ng inumin si Becca para sa binata. Lingid sa kaalaman ng lalaki, sinadya niyang ihanda ang inuming yon na hinaluan niya ng likido na ginagamit niya sa panggagayuma. Tingnan ko lang kung hindi ka pa mabaliw sa pagkahumaling mo sa akin. Matapos mong inumin to, sigurado akong gagawin mong lahat para makuha mong atensyon at pagmamahal ko. Joaquin, inom ka muna. Ako nagtimpla niyan. Hinanda ko talaga yan para sa'yo. Salamat nag-abala ka pa. Pero mamaya ko na lang iinumin. Hihintayin ko muna si Tito Emilio. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumapit kay Becca ang isa sa mga kasambahay para sabihin na may bisita si Emilio. Nagtaka siya dahil wala namang ibinilin sa kanya ang nobyo na may iba pang darating nung araw na yon bukod kay Joaquin. Nang bumukas ang pinto, nanlaki ang kanyang mga mata nang tumambad sa paningin niya ang amang si Rufo. Nakagat ni Becca ang pang-ibabang labi nang makita ang kanyang ama. Naging mailap ang kanyang mga mata. Nag-iisip siya ng idadahilan pero wala na siyang oras. Nahuli na siya sa akto na naroon sa bahay ni Emilio, kaya mahihirapan na siya na makalusot. Tumayo siya ng tuwid at painosenteng hinarap ang kanyang ama. Pa, pupunta pala kayo rito ngayon? Sana sinabi niyo para nakapaghanda ako para sa inyo. Hindi mo ko kailangan ipaghanda. Gusto lang kitang makita, anak. Gusto niyo po ba ng kape? Magpapatimpla ako. Hindi na. Ayos na sa akin yung juice na hinanda mo para sa bisita mo. Ayos lang ba kung hihingin ko na lang yan? Uhaw na kasi ako eh. Opo, wala pong problema. Heto po, sa inyo na po ito. Nanlaki ang mga mata ni Becca nang mabilis na iniabot ni Joaquin kay Rufo ang kanyang tinimplang juice. Aagawin niya sana yon pero huli na ang lahat. Napaawang ang labi ni Becca nang lagukin ng kanyang ama-amahan ang laman ng baso. Sunod-sunod siyang napalunok at pinagpawisan ng malamig dahil sa nangyari. Oh, Becca, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Ha? Oo, ayos lang ako. Medyo mainit lang. Halos hindi makapagsalita si Becca ng mga sandaling yun dahil sa pagkabigla sa nangyari. Habang nakikipag-usap si Rufo kay Joaquin ay nakatulala na lamang siya sa mga yon. Ilang sandali pa, dumako kay Becca ang tingin ni Rufo. Doon na siya biglang kinabahan. Mabilis ang epekto ng gayumang ginamit niya para kay Joaquin, kaya bago pa man may magawang kahihiyan ang ama-amahan, ay hinablot niya na yun sa braso at hinila palabas ng bahay. Hinabol sila ni Joaquin para pigilang umalis, pero hindi niya na pinansin ang binata. Becca, bakit ka ba nagmamadali? Nag-uusap pa kami ng kaibigan mo. Hindi ko siya kaibigan. Halika na pa, umuwi na tayo. Sige, kung yan ang gusto mo. Namiss kita, Becca. Miss na kita. Bakit ba kasi hindi ka nagsabi na haalis ka pala? Tsaka anong ginagawa mo sa bahay ni Emilio, ha? Palagi ako nandun dahil boyfriend ko si Emilio, okay? Wala naman ng dahilan para itago ko pa sa inyo ang totoo. Kung gusto niyo magalit, sige, magalit na kayo dahil... Bakit naman ako magagalit sa'yo? Mahal kita, Becca. Kahit anong gawin mo, ayos lang sa akin. Hindi ako magagalit. Kung inaalala mo mama mo, akong bahala sa kanya. Bisit, para ako may kausap na adik. Hindi mo ba ako namimiss, ha? Nagtanong pa talaga. Ay, nakakainis naman. Kay Joaquin dapat yun eh. Siya sana kasama ko rito at hindi si... Ayoko nito. Ha? Alin ang ayaw mo? Wala. Halika na pa. Utang na loob, umuwi na tayo. Pag-uwi sa bahay ay kaagad na iniwasan ni Becca si Rufo. Tumakbo siya patungo sa kanyang silid para hindi makausap ang lalaki. Nagkulong siya roon hanggang gabi at hindi na rin sumabay sa paghahapunan kahit ilang beses na siyang tinatawag ni Felisa.
Hindi niya alam kung paano haharapin ang nangyaring kapalpakan. Imbes na si Joaquin ang mahumaling sa kanya, ay nauwi pa sa tao na ni sa panaginip ay hindi niya mapagbibigyan kahit ano pa ang mangyari. Pag tinamaan ka nga naman talaga na magaling, oo. Bakit niya ba kasi ininom yung juice? Alam na kaya? Ay, hindi pa nga siya tinatabla ng gayuma, may amats na siya sa akin eh. Ngayon pa kaya na mababaliw siya sa presensya ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napakatanga mo, Becca. Matapos maghapunan, nakarinig ng mahihinang katok si Becca. Hindi siya nagpatinag mula sa kinahihigaan dahil batid niya kung sino ang nasa likod ng pintuan. Ngunit hindi rin tumigil ang pagkatok ni Rufo. Lihim na napamura ang dalaga. Kapag binuksan niya ang pinto, hindi niya alam kung ano ang maaaring magawa sa kanya ng lalaki. Kung noon ay nagagawa lamang noon paligayahin ang sarili sa tulong ng mga seksi niyang litrato, sa pagkakataong yon ay siguradong iba na ang hihilingin ni Rufo sa kanya. Para makaiwas, nagpanggap na lamang siyang natutulog hanggang sa maging totoo na ang ginagawa niyang yon. Mahimbing na nakatulog si Becca kaya hindi niya na naramdaman ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Napangisi si Rufo nang makita ang anak-anakan na payapang natutulog sa kama. Bahagyang nakababa ang kumot noon at nakalantad ang bilugang hita ng dalaga. Napakaganda mo talaga, Becca. Sa akin ka lang. Hindi ka dapat mapunta sa kahit na sinong lalaki. Hindi ko hayaang makabalik ka pa sa Emilyong yon. Dito ka lang. Ang bango-bango ng buhok mo. Niyakap ni Rufo ang dalaga at humiga sa tabi noon hanggang sa hilahin na rin siya ng antok. Kinaumagahan, naalimpungatan si Becca nang maramdamang tila may mabigat na nakadaan sa kanyang mga hita. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Maya-maya pa, napasigaw siya nang makita si Rufo na natutulog sa kanyang tabi habang nakapatong ang kaliwang hita sa kanya. Ngunit ang mas nagpagulat sa kanya ng mga sandaling yon ay nang mapagtanto na pareho silang walang saplot. Nanginginig na kinapa ni Becca sa isipan kung ano ang nangyari bago siya makatulog. Ngunit lalo lamang siyang naguluhan nang maalala na wala doon si Rufo nung siya ay nakatulog. Hanggang sa nahagip ng paningin niya ang bungkos ng mga susi na nakapatong sa ibabaw ng mesa sa gilid ng kanyang kama. Ganoon din ang isang hindi pangkaraniwang kandila na walang sindi. Inamoy-amoy niya yun. Nanuot sa ilong niya ang pinaghalong amoy ng bulaklak at mga dahon. Malakas ang hinala niya na yun ang ginamit ni Rufo para mas lalong humimbing ang kanyang pagtulog at hindi niya mamalayan ang ginawa sa kanya ng kanyang ama-amahan. Nagngilid ang kanyang mga luha at naikuyom ang kamao sa tindi ng galit kay Rufo. Isa lamang ang malinaw sa kanya noong mga sandaling yon. Pinagsamantalahan siya ng kinikilala niyang ama at hindi na siya ligtas pa doon. Bago pa man yun magising ay tahimik niyang inayos ang kanyang mga gamit. Maingat siyang lumabas ng silid, dala ang bag na naglalaman ng mga importante niyang kagamitan, pati na rin ang pera at mga alahas na ibinigay sa kanya ni Emilio. Aalis na ako at hindi na ako babalik sa bahay na ito. Hindi ko nagugustuhin pa makasama ang hayop na Rufong yon. Pagdating ni Becca sa bahay ni Emilio, ay kaagad na bumuhos ang kanyang mga luha. Nang maabutan doon si Joaquin. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Pinalayas na ako sa amin. Wala na akong ibang matutuloyan. Kailangan mong kausapin si Tito para matulungan ka niya. Pero teka, bakit ka naman palalayasin ng mga magulang mo? Di ba nag-iisang anak ka lang nila? Hindi nila gusto mga ginagawa ko. Ayaw nila na nagpapadyant ako at ayaw pa nila akong payagan na magkaroon ng boyfriend sa edad kong ito. Ha?
Matanda ka na para magdesisyon para sa sarili mo. Yun na nga eh. Pero hindi nila ako pinakikinggan. Gusto nila sila lang palagi ang masusunod dahil sila ang magulang. Kausapin mo na lang sila ulit kapag kaya mo na silang harapin. Pero sa ngayon, palamigin mo na lang muna ang sitwasyon. Kaya lang, hindi talaga ako sigurado kung papayag si Tito na dito ka na talaga titira. Bakit? May tinatago ba siya sa akin? Ha? Hindi. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Madalas kasi itong pinupuntahan ng mga kakilala niya. Baka magtaka sila kapag nakita ka rito. Bakit ba parang pakiramdam ko tinatago talaga ako ng tito mo? May alam ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Sa tingin ko, si Tito dapat ang kausapin mo. Ayoko siyang pangunahan at ayoko ring manghimasok sa relasyon ninyong dalawa. Sa sinabing yon ni Joaquin, muling nabuhay ang pagdududa ni Becca sa kanyang nobyo. Pakiramdam niya noon ay marami pa siyang hindi alam tungkol kay Emilio, kaya naman nang sila ay magkaharap, hindi niya na pinalagpas pa ang pagkakataon. Ano? Bakit ka umalis sa inyo? Hindi ko na kaya manatili pa sa bahay. Baka sa susunod hindi mo na ako makita ulit. Ibig sabihin, dito mo na planong tumira? Ganun na nga. Okay lang naman sa'yo, di ba? Wala naman sanang problema, pero madalas kasi rito mga kakilala ko eh. May mga katungkulan din sila, yung iba taga-media pa. Kapag nakita ka nila, baka magawa nila ako ng issue. Makakasira yun para sa pagtakbo ko sa darating na eleksyon. Puro eleksyon na lang ba talagang iisipin mo? Kala ko ba mahal mo ako? Mahal kita, pero pwede naman kitang bilhan na lang ng kondo para... Ayoko ng kondo! Ditong gusto ko kasama mo! Ay, pwede ba? Huwag naman matigas ang ulo mo. Binibigay ko naman ang lahat ng gusto mo, kaya huwag mo akong pahirapan, please. Paano naging mahirap yon? Pwede naman ako magtago kapag nandito yung mga kakilala mo, ha? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Eh di ipaintindi mo sa akin. Ganun lang naman yun kasimple. Maliban na lang kung ikinakahiya mo ako sa mga kakilala mo o baka naman may iba ka pang babae kaya tinatago mo lang ako. Ilan ba kami, ha? Bakit ka ba nagkakaganyan? Akala ko naiintindihan mo ko kaya ang amo-amo mo sa akin. Tapos ngayon, nagdududa ka lang pala? Gusto ko lang naman na ipakilala mo ko eh. Pero sige, kung hindi pa talaga pwede, maghihintay ako. Basta hayaan mo lang ako na manatili rito sa bahay mo, kahit 1 linggo lang bago mo ako hanapan ng malilipatan. O sige, 1 linggo lang ha? Hindi na pwede mas matagal pa ron. Gaya ng napagkasunduan, tumira si Becca sa bahay ni Emilio. Nakailang tawag na sa kanya sina Felisa at Rufo, pero ni isa sa mga yon ay hindi niya sinagot. Nagbilin na rin siya sa mga kasambahay at security guard na huwag ipapaalam sa mga magulang niya na doon siya tumutuloy sakaling magawi ang mga yon. Lingid sa kanyang kaalaman, naging ugat na yon ng mas malalim pang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang mga magulang. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kanina ka pa hanap ng hanap kay Becca. Wala ka ng ibang bukang bibig kundi si Becca. Ayaw nga tayo makausap ng batang yon, hindi mo ba naiintindihan? At hindi na ako magtataka kung ikaw ang dahilan ng pag-alis niya. Tumahimik ka. Mahal ko si Becca. Gusto ko siya makita at makasama. Para akong mababaliw kapag hindi ko alam kung nasaan siya. Masyado ka nang nahuhumaling sa kanya. Hanapin natin siya, Felisa. Gustong gusto ko na siya makita. Akin lamang siya. Hindi siya pwede mapunta sa ibang lalaki. Baliw ka na. Ano ba nangyari sa'yo, ha? Tuloy ka na ba nasiraan ng ulo? Kilabutan ka naman sa mga sinasabi mo. Ikaw ang kikilabutan sa akin kung hindi mo ititikom yung bibig mo. Mahal ko si Becca at akin lang siya. Tigilan mo na yung kabaliwan mo. Hindi kayo pwede ni Becca. Yan ang itatak mo dyan sa utak mo. Hindi nagustuhan ni Rufo ang mga binitawang salita ni Felisa. Sa galit ng lalaki ay hindi no napigilan ang sarili at nasaktan ang kanyang asawa. Sinubukang makiusap ng ginang ngunit tila bingi at manhid na si Rufo ng mga sandaling yon. Wala nang ibang nasa isip kundi ang makuha si Becca. Napuno ng pasa ang muka at ibang parte ng katawan ni Felisa dahil sa pananakit ni Rufo.
Nang akmang aalis na ang asawa para hanapin ang dalaga, sinikap niyang tumayo para pigilan yon. Ngunit pinagtatadyakan siya ng lalaki hanggang sa manikip ang kanyang dibdib at tuluyan ng magdilim ang kanyang paningin. Samantala, kasarapan noon ng paliligo ni Becca sa malawak na pool sa bahay ni Emilio, nang tila may kumagat sa kanyang binti. Napatili siya at dali-daling umahon sa tubig. Kaagad niyang tiningnan ang parte ng binti kung saan mayroong kumagat sa kanya. Ngunit nang masuri niya yon ay wala naman siyang nakita na kahit ano. Pero ang ipinagtataka ng dalaga, mabilis na namula ang parting yon at kumalat pa sa buo niyang binti. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng matinding pangangati. Halos makamot niya na ang buong katawan, ngunit hindi pa rin yon nababawasan. Lalo lamang lumala ang pangangati na animoy nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Naging mas mariin ang bawat kamot niya sa kanyang balat. Dahil mahaba rin ang kanyang kuko ay halos bumaon na yon sa makinis niyang balat, na isa sa kinababaliwan sa kanya ng mga lalaki na nakakatipo sa dalaga. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi pwede to. Sira na ang balat ko. Nararamdaman mo na ba ang karma ng pagiging makating babae? Napalingon si Becca sa pinagmulan ng boses. Tumambad sa kanyang paningin ang may edad na babae na nakasuot ng pulang bestida na may tatak ng mamahaling brand. Gayon din ang bag at sapatos na suot noon. Kumikislap din sa liwanag ang mga suot na alahas ng naturang babae. At sino ka naman? Kilala ba kita? Paano ka nakapasok dito, ha? Nagbilin ako sa mga katulong na wag silang tatanggap ng bisita. Huwag kang magalit sa kanila. Sinunod naman nila ang ipinag-uutos mo. Pinaglololoko mo ba ako, ha? Paano ka nakapasok kung hindi sila nagpapasok sa'yo? Simple lang ang sagot dyan. Sino nga bang nakakalabas-masok dito nang hindi na kailangang pagbuksan ng mga kasambahay? Ang may-ari, hindi ba? Sinasabi mo bang ikaw may-ari nitong bahay? Hoy, huwag kang feeling dyan. Si Emilio may-ari nito. Sa kanya lahat ng... Tama ka rin naman, pero hindi lang siya may-ari ng bahay na ito, kundi kaming dalawa. Oo nga pala, hindi mo pa ako kilala. Ako nga pala si Camila, ang nag-iisa at legal na asawa ni Emilio. Anong pakialam ko? Hiniwalayan ka na nga niya . Isa lang ang ibig sabihin nun, hiniwalayan ka kasi nabubulok ka na. Kesa naman sa'yo na nalalamog na. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Inuuto ka lang at pinaglalaruan ng asawa ko. Hindi kami hiwalay. Kailangan ko lang samahan ng mga bata sa Chicago. Kung wala pang nakapagsabi sa akin na may ibinabahay ng kabit si Emilio, hindi pa sana ako uuwi ngayon. Hindi ako kabit. Hiwalay na kayo ni Emilio at ako na ang mahal niya. Hindi ikaw. Huwag kang ang ilusyonada. Kahit kailan, wala ka magiging karapatan sa asawa ko dahil ako lang ang legal na asawa niya. Kaya tigilan mo na yung kahibangan mo at bumalik ka na sa pinanggalingan mong malandi ka. Kahit isinampal na kay Becca ang katotohanan, hirap pa rin siyang paniwalaan yun. Ngunit maliwanag pa sa sikat ng araw na ang babaeng kaharap niya ay ang legal na asawa ni Emilio. Pinatunayan yon ng mga kasambahay at ng security guard. Para siyang basang sisiw ng kaladkarin ng gwardya palabas ng bahay, na tanging dalawang manipis na tela lamang ang saplot sa katawan. Napaluha si Becca sa nangyari sa kanya. Kahit ang mga personal niyang gamit ay hindi niya na nakuha dahil pinagpilitan ni Camila na pera nilang mag-asawa ang ipinambili ng mga yon. Akala ni Becca doon na matatapos ang kamalasan niya nung araw na yon. Ngunit habang nakatayo siya sa labas ng gate, sa pagbabaka sakaling makakauwi ng maaga si Emilio, ay may ibang sumalubong sa kanya. Becca, bakit nandito ka sa labas? Tsaka bakit may mga sugat ka? Pa? Halika, isuot mo tong jacket ko.
Nanginginig ka sa lamig. Wala nang nagawa pa si Becca nang igiya siya ni Rufo sa nakahintong sasakyan. Wala na siyang mapagpipilian noong mga sandaling yun dahil nakaagaw na rin siya ng atensyon sa mga dumaraan sa parting yon ng subdivision. Inusisa siya ng ama-amahan kung ano ang nangyari, lalo na sa kanyang balat, ngunit ni isang salita ay wala siyang nasabi. Pagdating ni Becca sa bahay ay sumalubong agad sa kanya ang matinding katahimikan. Inilibot niya ang paningin doon, ngunit ni Anino ng inang si Felisa ay hindi niya nakita. Pa, nasaan si Mama? Umalis. Makikipagkita raw sa mga kumare niya. Anong oras kaya siya uuwi? Bakit ba ang nanay mo agad ang hinahanap mo ako nandito? Magbihis ka na para magamot ko yung mga sugat mo. Pero, Pa... Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Wag mo akong gagalitin kung ayaw mo matulad ka sa mama mo. Ano pong ibig niyo sabihin, Pa? Anong ginawa niyo kay Mama? Wag mo nang alamin kung gusto mo pang makatulog na mahimbing. Pero sabi niyo umalis siya. Isang salita pa mula dyan sa bibig mo. Huwag mo na siyang hanapin dahil tayong dalawa lang ang dapat na nandito. Sagabal lang siya sa ating dalawa. Kailangan kita masolo para makabuo na tayo ng sarili nating pamilya. Bumuhos ang mga luha ni Becca sa sinabing yon ni Rufo. Wala na ang malambing at maunawaing ama na nagpalaki sa kanya. Para na yung estranghero sa kanyang paningin nung mga sandaling yon. Sa takot na masaktan ay patakbo siyang nagtungo sa kanyang silid at nagpasyang magkulong na lamang doon. Inilak niya ng mabuti ang pinto at hinarangan pa ng lamesa para makasiguro na hindi makakapasok ang kanyang ama-amahan. Habang nagpapalit ng damit, sumigid ang matinding kirot sa kanyang mga sugat, dala ng matinding pagkakamot. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata niya nang may mapansin siya sa mga sugat na tila napakabilis mamaga. Ano yung gumagalaw? Tinitigan niya yon ng mabuti. Ilang sandali pa, nagsitayuan ang kanyang mga balahibo nang unti-unting lumabas ang katawan ng maliliit na uod sa kanyang mga sugat. Kitang-kita ng kanyang mga mata ang tila pagtibok ng mga umbok sa kanyang balat dahil sa mga uod na animoy nag-uunahang makalabas sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Malakas siyang napatili. Pinilit niyang alisin ang mga naturang uod. Kung saan-saan niya ikinuskos ang iba't ibang parte ng katawan na binahayan na ng mga yon. Hanggang sa hindi niya namamalayan na lumalaki na ang mga sugat at lumalala na rin ang pamamaga. Nanghihinang napasandal sa pader si Becca habang patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Noon lamang niya naisip ang mga kasalanang kanyang nagawa. Yun na marahil ang karma niya sa pagsisinungaling. Nagsinungaling siya kay Emilio at sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa napakabait niyang ina. Becca! Becca, buksan mo tong pinto! Lumabas ka dyan! Hindi! Dito lang ako! Hindi ko hayaang makalapit ka pa ulit sa akin, demonyo ka! Huwag ka na mag-inarte dyan! Alam kong gusto mo rin ako makasama. Sabik na ako sa iyo, Becca, kaya buksan mo na tong pinto! Nang hindi pa rin siya natinag, ay kinalampag na ni Rufo ang pintuan. Napaatras si Becca nang makita niya ang pagyanig noon dahil sa lakas ng lalaki. Gustuhin man niyang tumawag ng pulis ay hindi niya magawa dahil naiwan niya sa bahay ni Emilio ang kanyang cellphone. Nang sulyapan niya ang kinaroroonan ng telepono ay kaagad rin siyang nadismaya nang makitang putol na ang kable noon. Bagsak ang balikat at nanghihina siyang napasandal sa paanan ng kanyang kama habang hinihintay ang magiging kapalaran sa matinding pagkahumaling ng itinuturing niya na sariling ama. Ilang sandali pa, gumamit na ng palakol si Rufo para sirain ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Becca at halos mabingi na sa lakas ng kabog ng dibdib nang unti-unting tumambad sa kanya
ang nakangising muka ng lalaki. Nang tuluyan na yung makapasok sa silid, hindi na nakapalag si Becca nang hablutin noon ang kanyang buhok at buong lakas na kinaladkad pababa ng hagdanan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang ama-amahan. Maya-maya pa, malakas siyang napatili at kinilabutan ng husto nang makita ang taong kanina niya pa hinahanap. Si Felisa, nakalapag ang katawan sa ibabaw ng hapagkainan. Duguan, puno ng pasa ang buong katawan at mukhang wala ng buhay. Anong ginawa mo kay Mama? Bakit siya nandyan? Hayop ka! Hindi pa ba halata? Tutol siya sa atin dalawa, Becca. At walang pwedeng humadlang sa pagmamahalan natin, kaya tinapos ko na siya. Asawa mo siya! Wala akong kinikilalang asawa. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, bubuo tayo ng pamilya. Magiging masaya tayo. Walang pamilya mabubuo dahil baliw ka na. Oo, baliw na baliw ako sa'yo, Becca. At hindi ko nakakayanin kung mawawala ka pa ulit sa akin. Kaya ngayon nandito ka na. Hindi na ako papayag na iwanan mo pa ako ulit. Sa pilitang hinalikan ni Rufo ang nagpupumiglas na si Becca. Nang hindi siya nagtagumpay sa nais na mangyari, ay malakas niyang sinuntok sa sikmura ang dalaga. Dahil may mga sugat na yun doon at lumala na rin ang pamamaga, ay halos panawan na siya ng ulirat. Habol hiningang bumagsak si Becca sa sahig. Halos hindi niya na maimulat ang mga mata dahil sa iniindang kirot at sa takot na makita ang malademonyong muka ni Rufo. Lihim siyang nanalangin na sana ay may dumating doon para mailigtas siya mula sa kamay ng lalaking yun. Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka nang lumaban pa. Masasaktan ka lang. Ayokong gawin to sa'yo, Becca, dahil mahal na mahal kita pero pinipilit mo akong gawin ang hindi dapat. Kaya pwede ba, huwag mo na akong gagalitin ulit? Baliw ka! Kahit kailan, hindi ko mamahalin ang isang tulad mo na demonyo at wala na sa katinoan! Nang makahanap ng pagkakataon ay ginamit niya ang natitirang lakas para maitulak si Rufo. Naghanap siya ng bagay na maaaring gamitin para depensahan ang kanyang sarili. Hanggang sa madampot niya ang babasaging pitsil na nakapatong sa lamesa, ipinalo niya yon sa ulo ni Rufo. Nang mabuwal ang lalaki sa sahig, ay sinikap niyang maglakad ng mabilis palabas ng bahay na yon. Ngunit nang malapit na siya sa gate, ay narinig na niya ang pagsigaw ng kanyang ama-amahan. Hindi ka makakalabas dito, Becca! Yan ang akala mo! Nang maitulak niya ang gate, ay kaagad siyang pumara ng masasakyan. Ngunit dahil wala namang pampasaherong tricycle na dumadaan, nagbaka sakali na lamang siyang may hihinto para siya ay pasakayin. Ilang sandali pa, nagulat na lamang siya nang huminto sa harapan niya ang kotse na minamaneho ni Joaquin. Becca, anong ginagawa mo dyan? Joaquin, tulungan mo ako! Ilayo mo ako rito, parang awa mo na! Papatayin niya ako! Ha? Sakay na, bilis! Bahagyang nakahinga si Becca ng maluwag nang umusad ang sasakyan at nakalayo sa kanilang bahay. Nakita niya pa sa salamin ang ama-amahan na pilit na humahabol sa kanila, pero dahil mabilis magpatakbo ang binata ay malabo na silang maabutan. Salamat sa tulong mo. Kung hindi ka dumating, baka napatay na ako ng demonyong yun. Ano ba kasi nangyari? Bakit puro sugat ang katawan mo? Ang tatay mo ba may gawa sa iyo niyan? Oo, at hindi. Ano? Hindi ko maintindihan. May mga sugat na ako nang iuwi ako ni Papa, pero kanina lang binugbog niya rin ako nang hindi ako pumayag sa gusto niya mangyari. Baliw na siya, Joaquin. Gusto niyang bumuo kami ng sarili naming pamilya. Pinatay niya si Mama. Tulungan mo ako, kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa Mama ko. Sige, hihingi tayo ng tulong kay Tito Emilio. Dadalhin kita ngayon sa kanya. Wag mo akong dadalhin doon. Ha? Bakit? Hiwalay na ba kayo? Hindi. Nandun ang asawa niya. Pinaalis niya ako kanina kaya nagkaroon ng pagkakataon si Papa na maiuwi ako. Kitang-kita ni Becca ang matinding pagkagulat at pag-aalala sa mukha ni Joaquin.
Ikinuwento niya ang buong pangyayari sa binata. Maging ang tangkang panggagayuma niya ay inamin niya na rin. Wala siyang itinirang detalye dahil kailangan niya ng tulong sa lalaki. Wala na siyang ibang malalapitan at sa pagkakataong yun ay si Joaquin na lamang ang nakikita niyang makakatulong sa kanyang sitwasyon. Ibig sabihin, may kakayahan kang manggayuma at mambarang? Umamin ka nga, si Tito ba ginayuma mo? Hindi. Kung ginamitan ko siya noon, sa tingin mo ba itatago niya ako? Hihiwalayan niya ng asawa niya kung ginawa ko yon. Pero kung marunong ka mambarang, bakit ganyan ang nangyayari sa'yo? Wala akong masyadong alam sa ganyan pero may kakilala ako noon na ipinabarang at yung mga sugat na meron ka, halos kapareho nung sa kanya. Kung meron namang magpapabarang sa akin, wala nang iba kundi ang asawa ni Emilio, si Camila. Kung ganon, hindi mo ba pwedeng gamitin yung kakayahan mo para kontrahin ang sumpa? Hindi pwede. Mas malakas yung barang ko, Joaquin. Kapag kinontra ko yon, siguradong mamamatay si Camila. Marami na akong nagawang pagkakamali at ayoko nang dagdagan pa yon. Napatango-tango na lamang si Joaquin habang nag-iisip ng paraan kung paano siya matutulungan. Hanggang sa humantong ang binata sa desisyon na dalhin na lamang siya sa albularyong nilapitan ng naikwentong kaibigan. Kalat na ang dilim nang marating nila ang bahay ng matandang albularyo. Kabababa pa lamang nila sa kotse ay sinalubong na agad sila noon. Kaagad na nagsagawa ng ritual ang matanda para kausapin ang mambabarang na nagpapahirap kay Becca. Hindi naman nahirapan ang albularyo dahil wala naman daw intensyon na nagpabarang sa kanya na tapusin ang kanyang buhay. Matapos isuka ni Becca ang itim na likido, ay unti-unti nang bumuti ang kanyang pakiramdam. Ginamot na rin ng matanda ang kanyang mga sugat at pinainom na rin siya ng herbal para mas mapadali ang kanyang paggaling. Ngunit bago sila umalis, sinubukan ni Becca na itanong sa albularyo kung may magagawa rin yon para alisin ang epekto ng gayuma kay Rufo. Natuwa siya nang malamang isa yon sa mga espesyal na kakayahan ng matandang albularyo. Joaquin, maraming salamat ha. Sa lahat ng taong nakilala ko, hindi ko akalaing ikaw pa mismo ang tutulong sa akin. Wala yun. Kung ako rin naman sigurong nasa sitwasyon mo, tutulungan mo rin ako, di ba? Pero hindi mo lang ako tinulungan na gumaling mula sa pagpapabarang ni Camila. Tinulungan mo rin ako na mapagtanto ang mga maling nagawa ko. Napakabuti mo kaya nahihiya ako sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko, hindi mo pa rin ako nagawang husgahan. Wala ako sa posisyon para gawin yun. Tao lang din naman ako tulad mo. At nakikita ko na may pag-asa ka pa magbago, kaya huwag mo sanang ibaba ng sobrang sarili mo. Hindi pa huli para itama ang lahat. Maraming salamat, Joaquin. Binalikan ni Becca si Rufo sa kanilang bahay, pero hindi tulad nung tumakas siya sa kamay ng ama-amahan. Maamo na yon at walang tigil sa pag-iyak dahil sa pagkawala ng asawang si Felisa. Puno yun ng pagsisisi at pagdadalamhati dahil sa nangyari. Tumawag na sila ng mga pulis para ipadampot si Rufo, pero bago yun, buong tapang muna niyang hinarap ang lalaki. Becca, anak, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano ko nagawang patayin ang mama mo, ang sarili kong asawa. Alam kong walang kapatawaran na nagawa ko, pero sana hindi mo ako kabuhian ng sobra, anak. Hindi ko kayo kayang patawarin sa ginawa niyo kay Mama. Pero gusto ko ring humingi ng tawad dahil alam ko sa sarili ko na may kasalanan din ako kaya kayo nagkaganyan. Kung natuto lang sana akong makinig sa inyo at makontento, hindi tayo hantong sa ganito, Papa. Sa dami ng kasinungalingang nagawa ko, eto tayo ngayon, puno ng pagsisisi sa nangyari. Pero kahit anong gawin natin, Pa, hindi na natin maibabalik pa ang buhay ni Mama. Hindi na natin siya makakasama at makakausap kahit kailan. Patawarin niya sana ako sa nagawa ko. Napakasama akong tao. Naging masama rin ako
At sa tingin ko, napagbayaran ko na yon. Kaya ngayon, oras na para ikaw naman ang humarap sa mga nagawa mong kasalanan, Papa. Tinuyo ni Joaquin ang pisngi ni Becca na basang-basa ng luha dahil sa pag-uusap nilang mag-ama. Nakaalis na ang mobil, sakay si Rufo na buong pagkukusa ng isinuko ang sarili dahil sa nagawang krimen. Ano ng plano mo ngayon? Aasikasuhin ko ang burol ni Mama. Kapag nailibing na siya, haharapin ko naman si Camila. Gusto kong personal na humingi ng tawad sa kanya. Kailangan mo pa ba talagang gawin yon? Oo, Joaquin. Kahit na niloko ko ni Emilio at pinaniwalang hiwalay na sila, malaking kasalanan pa rin na nakiapid ako. Ay, ikaw ang bahala, pero sasamahan kita. Hindi kita hayaang humarap na mag-isa kay Tita Camila. Gaya ng plano ni Becca, matapos ang libing ay nagtungo na siya sa bahay ni Emilio. Paalis na raw noon si Camila para bumalik sa Chicago, kaya humingi siya ng kaunting oras bago ang biyahe ng ginang patungo sa airport. May mukha ka pa palang maihaharap matapos ang kalandian nyo ng asawa ko. Ma'am, hindi po ako nandito para makipag-away sa inyo. Nandito po ako para humingi ng tawad sa nagawa kong pakikiapid kay Emilio at sa mga masasakit na salitang nasabi ko sa inyo. Totoo po na wala akong alam sa tunay na estado ng relasyon nyo dahil ang sabi sa akin ni Emilio, hiwalay na kayo. Aaminin ko po, natukso ko at nasilaw sa karangyaan na pwede niyang ibigay sa akin, kaya naging bulag at bingi ako. Hay, ayoko ng drama. Pinagbayaran mo na ang ginawa mo kaya tapusin na natin to rito. Pero sana, malinaw rin sa'yo na hindi ka na pwedeng bumalik pa sa bahay na ito. Ibinigay ko na kay Joaquin ang mga naiwan mong gamit. Kunin mo na lamang sa kanya. Salamat po, ma'am. Mag-iingat po kayo sa flight nyo. Tila nabunutan ng tinik si Becca sa naging pag-uusap nilang yon ni Camila. Mas magaan na ang pakiramdam niya dahil nakahingi na siya ng tawad. Hindi na niya hinarap pa si Emilio dahil nagtago na rin ang lalaki. Kinalimutan na lamang niya ang anumang namagitan sa kanila. Ibinalik niya ang mga regalo ng lalaki para wala na siyang utang na loob doon. Samantala, dahil walang ibang anak sina Rufo at Felisa, kay Becca na iwan ang ipon ng mag-asawa, pati na rin ang bahay at sasakyan. Ngunit kahit alam niyang pinagbabayaran na ni Rufo ang ginawa sa kanyang ina, puno pa rin siya ng pagsisisi dahil hindi man lamang niya nagawang humingi ng tawad bago nawala si Felisa. Kaya para makabawi, halos araw-araw niyang dinadalaw ang puntod ng ginang. Sigurado ako na napatawad ka na ng nanay mo. Hindi mo na kailangan dalhin pa ang bigat na nararamdaman mo, Becca. Palayain mo na rin ang sarili mo sa nangyari. Sigurado ko mas matutuwa siya kapag nakita niyang masaya ka kasabay ng pagbabago mo. Ang hirap kasing kalimutan, Joaquin. Wala man lamang ako nagawa para kay Mama. Samantalang siya, nagawa na niyang lahat ng sakripisyo para sa akin. Laging kapakanan ko ang iniisip niya. Imbis na ako ang humingi ng tawad, siya pa ang gumawa nun kasi akala niya napakabuti ko talagang anak. Pero yung anak na mahal niya, isang napakalaking sinungaling at naging kabit pa. Napagbayaran mo ng lahat ng yon kaya tama na. Hindi ka makakausad kung hindi mo rin magagawang patawarin ang sarili mo. Marami pang pagkakataon para patunayan na marami ka pang kayang gawin at kayang-kaya mo pang bumawi para tabunan ng lahat ng maling nagawa mo, Becca. Nagpasya si Becca na magbalik loob. Muli siyang naglingkod sa simbahan at mas pinatibay ang kanyang pananampalataya para makaiwas sa mga tukso. Si Joaquin naman ay nanatili niyang kaibigan. Hindi siya iniwan ng binata at sinuportahan siya sa kanyang pagbabago. Kung noon ay gustong-gusto niyang makuha ang atensyon ng binata, sa pagkakataong yun ay mas hangad niya na tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Hindi na rin niya muli pang ginamit ang kakayahang natutunan sa kanyang ama-amahan. Ibinaon niya na yun sa limot kasama na masamang alaala ng kanyang nakaraan. Hindi nagtagal,
Tuluyan nang nakausad si Becca sa nangyari. Nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob na dalawin sa kulungan si Rufo para kumustahin ang kalagayan ng taong minsang naging mabuting ama para sa kanya. Nagawa niya na rin yung patawarin. Bagamat malabo na silang magkasamang muli, ay ipinagdasal na lamang niya ang mabuting kalagayan ni Rufo sa kabila ng kawalan ng kalayaan. Sa paraang yun, napalaya na rin niya ang kanyang sarili. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron tayong shout out! Simulan po natin kay Maylin Balasbas. Hello po kay Cleo Abalos, kay Darwin Kawa. Shout out kay Betty Velasco, kay Jem Garcia, kay Diano Go of Puerto Princesa, Palawan. Hi po kay Luz Viminda Rapas at mga taga-Caloocan. Hello po sa inyo, mabuhay po kayo dyan. Hello po kay Ate Jem Vlog, kay Kim Bara, kay Jerlyn Arbado, kay Liza Agodo, kay Evelyn Resuma, kay Corazon Kakalda, kay Pretty Mixed Yasmin. Hello po kay Kyle Cruz, kay Mercy Aninyon, kay Leslie Martinez, kay Joel Marasigan, Jesus Alegre, Betty Velasco, Chantal Bell, Scarlett Sky Maniego. Hello po kay Boss Kimpoy Feliciano, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Hayashi Megan. Shout out kay Emma Dumato, kay Sel Pingaw. Hi kay Tita Serrano, kay Jeanette Jacinto, kay Gina Noble, kay Annalie J. Shout out po kay Yvonne Despi, kay Yolanda Asoke, kay Zilpa Hara Raikart. Hi kay Christine Olasiman, kay Vilma Bautista, kay Catherine Samonte, Red Gaspar. Hi din po kay Lilia Florendo, Rosemary Jimenez, at Ching Guanzon, Mikay, Janice Agan, kay Zoe Seban, kay Grace Noses of Ascenso, Osamis City, from Zoe Agan. Hi din po kay Rosalyn Gumok, kay Jocelyn Murilla. Shout out kay Febe Ranyada, kay Janice Delphine Ramirez, kay Romela Terrado from Hobby Marcos, Balingasa. Hi kay Hana Maylin Sesgundo, Pichi Poster, Riz 123 from Saudi Arabia. Hi po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi dyan. Yung mga OFW po, mag-iingat po kayo. Tsaka wag po natin masyadong i-entertain ang stress. Relax lang po tayo at makinig sa Kwentong Enteng. Hi po kay Marian Laborte, kay Sydney Crosswind, kay Mariza Belda, kay Salvacion Roldan, kay Gemma De Leon or De Leon. Hi po kay Jenny Balubayan from Hobby Lawrence, Balubayan. Napakasweet naman. Hello din po kay Boss Reagan Machiko, kay Josefina Handayan, kay Asodisen Cerila, kay Kurt Mina. Hello po kay Resel Galope, kay MGS14, kay Rizel Rotone, kay Christine Victorino. Hi po kay Chi and Pat na laging nakatutok sa Kwentong Enteng. Hello din po kay Maria Grace Grefalja, kay Angel Marie from Taiwan, kay Monica Nieves, kay Angelina Ai, kay Lydia Lopez at kay Glovina Perales. Para po sa mga hindi nabanggit, marami pa po tayong susunod na video. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mula sa Kwentong Enteng.